Hello guys! Look at that! The face. Ako yan. Kasi dito sa New Zealand guys, mahal ang dental services. Like sobrang mahal. Good morning guys, it's Tony here and welcome back to my channel. For today's vlog ay isasama ko kayo sa wisdom teeth extraction journey ni Ivan. So if you're interested, just keep on watching. But before that, don't forget to hit like, share, subscribe, and to tap that notification bell para updated kayo every time may bagong video just like this. So this video, like I said, is about Ivan's journey sa pagpabunot ng ngipin. Bakit naging topic ko ito? Kasi dito sa New Zealand guys, mahal ang dental services. Like sobrang mahal. Meron siyang dalawang impacted na wisdom teeth. So yun. Ngayon, today is the day na talagang ipaalis na yon. But before sa ating chika, kasi for sure, marami sa inyo interested, magkano magpa-dentist dyan sa New Zealand? Magkano yung mga services and all dyan sa New Zealand? So make sure to stay tuned. But before that, I'll have first my coffee. Tara, gawa tayo ng coffee. Dito lang tayo sa may namin coffee area. So meron lang kaming espresso machine dito. Gawa lang tayo ng coffee. So, ayun. Kasi si Ivan, yung nga like I said, may impacted tooth siya. So, first thing ginawa niya ay pumunta siya sa aming dentist. Ang aming dentist ay sa Botany South Dental. Sa may Botany. So, doon usually kami nagpapaklining and nagpapasta. Ganyan. So, ayun, meron na nga siyang impacted tooth na nadadamage na yung katabing ngipin, which is the molar. Kaya, ayun, at saka may pain na, at tapos meron ng na-rotten na yung ngipin niya, na-decay na, I mean. So, yun. Isa yun sa mga cause, bakit parang hindi na namin mahintay na umuwi sa Pilipinas para ipaayos ang kanyang ngipin. Magkano magpa-check up and all. Doon sa Southern Botany Dental, nakagastos na siya ng around $275. So, parang may mga yung pwede pang mapastahan, pwede doon na, inayos na doon. Tapos, from our dentist, doon nga sa Southern Botany Dental, ayan, nirefer na siya ng aming dentist sa another clinic. Kasi yung dito, parang mayroon talagang mga specialized sila ba, like mayroon na yung nagbubunot ng ngipin, especially ng wisdom teeth. So, ganyan. So, ngayon, ni-refer na siya sa Southern Care Dental. Nandito lang din yan siya sa may Manukau. O, diba? So, ang kagandahan lang dito, guys, yung mga hindi per appointment siya. So, per appointment mo, doon na siya, doon na din yung bayad. So, hindi naman siya biglaan. So, ang treatment ni Ivan is with intravenous IV sedation. O, diba? Kasi nga dalawa din naman, masakit na yun. So, kailangan niya, mayroong mga paperworks na ganito. Kung makita niyo, may mga paperworks na ganyan. Intravenous IV sedation patient. So, kaya niya ako kailangan. Kaya kailangan niya ako today para mag-drive para sa kanya. Kasi hindi siya makadrive para sa sarili niya. Alright, pause muna tayo dyan. Gawa muna tayo ng coffee. Tara, continue na tayo sa ating chika.
continue. So, after ni Ivan, nagpa-check up doon sa aming dentist sa Southern Botany Dental Clinic. Nagbayad na siya. Hindi ko na matandaan guys, parang roughly 275 talaga yung maalala ko. Or I will just comment here if mali ba yun. So, na-refer na siya sa different doctor talaga yung mag-dentist dito na nga sa Southern Care Dental. And then yesterday, first appointment niya doon naman sa Southern Care Dental, nagbayad, kailangan niya yung magpa-OPG. So, OPG is yung x-ray ng buong ngipin niya o bunganga niya. And then, nag-ano na rin sila ng some antibiotics para sa kanya. So, ibang bayad na naman yon. Bayad nun was around $200 din. Diba? In Philippine peso to 6,000 na tayo ha. And now, the second appointment, kasi yun na nga, naka-treatment plan siya eh. Yung second appointment niya, andun na yung kanyang intravenous sedation and extraction of wisdom teeth. Kasi dalawa, 38 and number 48. So, ang IV sedation will cost you $480. 480, so sabihin natin mga 12 million. Followed by isang ngipin. Guys, isang ngipin lang. 550 New Zealand dollars. Times 2, total of 1,580 plus yung kahapon pa na nasa 200 plus nung previous pa. Kayo na mag-math. Siguro mga sabihin natin 250 na lang yung dalawa. So 500, di ba? Plus so mga nasa 2,000 na tayo, 2,080 siguro ganyan. 2,080 to 2,200 dyan max. Yan na tayo. O, diba? So, ano ang moral lesson for today's video? Kailangan nating ingatan ang ating ngipin, lalo pag dito tayo sa New Zealand. Ay, sobrang mahal. Sobrang mahal talaga, guys. So, diba, imagine mo yun, magkano na yun? Nasa 60,000 pesos, more or less. Give and take. Depende pa yan sa calculation ng ating exchange rate. 60,000. On the other hand, nung nagpabunot ako sa Philippines, if I'm not mistaken, parang nasa 10,000 lang yun. 10,000, isang ngipin. Hindi ko alam. Maybe, medyo matagal na rin kasi yun. Pero more or less, ganun na yung nabayaran ko. Diba? Sobrang mahal talaga. Kaya nga dito sa New Zealand, pwede ka namang magkuha ng insurance. You know, there's like a dental insurance, ganyan. But still, it will cost a lot. I think, kaya nga yung mga kababayan natin na sa abroad, umuwi talaga ng Pilipinas para magpaayos ng ngipin. Kasi sobrang mahal. Kahit ilang beses ko na sabihin na mahal talaga siya. Hay nako. Anyway, kasi ano naman gawin natin? Alangan naman, di ba? Hindi pa natin ito ibabunot ko kung nagkukost siya ng pain. And diba? Yun talaga. Sabi niya, nandito na lahat yung mga meron na sa mga minigyan sa Ivan na mga ganito. Diba? Mga removal of teeth consent form. Kailangan talaga yung consent kasi nga may sedation. Ang aking problema na lang today is the aftercares. Kaya ito ako ngayon. Kasi syempre, Ivan cannot drive kasi nga under sedation siya. Tapos, yung kululutuin ko, guys. Isang problema din yan. So, stay tuned para mamaya i-video naman natin yung experience mismo ni Ivan. Kasi sa ngayon, ang nachika ko pa lang ay yung first, yung sa dentist namin. Second, yung sa referral. And then, yung sa kanyang extraction. And the cost. I hope makatulong to sa mga taong nagbalak magpabunot. Si Ivan talaga, alam niyo guys, if about dental extraction, dental appointments dito sa New Zealand, I think Ivan is the best person kasi sa kanya daming beses na siya na dito sa New Zealand dahil nga yung hindi na mahintay na makauwi sa Pilipinas dahil nasira na. Oh well,
I'll update you later. See ya! Hello guys! Look at that! The face. Okay yan. Yan siya. So, sobrang bilis lang guys. Parang 20 minutes lang siguro. Ano na sana ako ng food. Tawagan na ako times 4. My God, di ko na kasi mag-order na sana ako ng food. Anyway, so cancel na lang pala yung cold hot food. Dapat pala like mga lukewarm. So, anong gagawin ko? Di ko pa alam. Magharap na lang ako ng food. Hindi mo na siya magkain. Food na lukbang. Lukewarm lang daw. Lukewarm. Ang init mo lang sa Wanda. Pasensya na kayo. Sige niyan talaga. Bigat siya. Tapos bili lang ako ng something ulit. Halap muna ako ng food. And yan na. Yan yung update. Finish na. Finally. Saan ako dyan? Okay, laters! Ikaw pinakagwapa sa katabato. Namagat na mukha ni Ivan. Gwapa ka ba? Saba, oy. Okay. Yan na siya. So, maggawa na ako ng food. Muna tayo, guys. Magyaw ka ng tubig. No. Okay, Okay. Sandali lang, guys. So, andito na kami sa bahay ngayon. Tara, haul. Kung ano nabili natin sa Woolies kasi nga para sa pagkain ni Ivan. First, bumili na ako ng mga sopas, guys. Meron akong chicken and corn soup. Meron akong pumpkin soup. And meron tayong chicken and vegetable soup. Yan, sopas lahat yan. Andito na yung gamot ni Ivan. Meron siyang nabili ko sa Chemist Warehouse and yung kanyang Neuromol for pain relief. And of course, meron tayong yogurt and vanilla ice cream. Basic lang na flavor para, alam mo yun, kasi naisip ko mga chocolate ganyan, pero ito, okay, basic. Alright, I'm just gonna put it in the fridge. Freezer, I mean. Okay. Ano gusto mong kainin na sopas? Merong chicken corn soup, chicken and vegetable soup, or pumpkin soup? Chicken corn soup din. Ganito na lang mga Tetra Pak lang ang binili natin kasi saan yung ikin ko? nandyan sa bag. Patingin lang eh. Sandali, mag-init na ako. Hindi ko alam kung masarap to, pero sarap mo siguro ito. Alaman na lang natin. Ito mga pagkain niya ay dapat hindi daw warm, hindi lukewarm lang. So mga 45 seconds lang. So yan, that's how our day today. Effort. Anyway, for a day, cloudy. Ay, nagtundog. Sobraan. Harap. Pwede na. Tara, pakainin natin sa Ivan. Kasi mag-inom siya gamot. Update. After 3 days of dental extraction, ito na ang kanyang itsura. How do you feel? Hindi ako kaya maka-talk kasi maga siya. Tingnan mo yung comparison. This is the right, the left. Hindi ko alam, parang wala masyadong pinagkaiba. Hindi, mas malaki dito. Parang rounded dito. Tapos may fever siya. So
So, yan yun. Pero he's on antibiotics. He's on pain medications. Hopefully, everything will be okay. That's him. And that's the 3rd day update. Laters. 10th day of Ivan's dental extraction. Okay na siya. Okay na, pero hanggang dyan lang ang kaya ma-feel ko open siya. And how was your experience in general? Maganda, magpabunot kayo lahat. Bunutin nyo na din ang front. Nag-adjust siya. Sa magastos. Magastos. Dapat may pera ka talaga. Bawal maging dito. Bawal maging poor. Maghiwi ang imong ipon. Poor ka. In short, punta ka na lang doon sa Pilipinas para magpa-dental extraction. Para affordable. Yan. Thank you everyone sa pagsama sa journey ni Ivan. Purita. Poor, pero may sugar mommy ako. Bye-bye. Bye.